Good day, everyone. I am Alinor K. Usman, and today we're going to talk about the GRASS model based on Wiegins and McTeague's understanding by design. But before that, let us first identify our intended learning outcomes. First is discuss the GRASS model of PA design with illustration from various subjects such as English, Filipino, Science, Math, Social Studies, and MAPE. Second is suggest suitable tasks given the content standard and performance standard. Third is suggest appropriate criteria in evaluating the performance assessment task or the PA. And fourth is plan for performance assessment using the GRASS model. Lastly is revise existing performance assessment or PAs using the GRASS model. Ngayon, ano nga ba itong GRASS model? So, ang GRASS model ay isang framework o gabay ng mga guro sa paggawa ng isang authentic at performance-based assessment task. So, ginagamit ito para masigurong ang ibibigay na gawain sa mga mag-aaral ay may kaugnayan sa totoong buhay. Kasi nga, when we say authentic is dapat may relevance ito or meron siyang importance sa totoong buhay. At pag sinabi naman nating performance-based ay dapat hindi lamang basta papel o exam lang ang ipapagawa sa mga estudyante, kundi ang mga task ay may saysay at aplikasyon sa real world. So, kailangan natin ito para malaman natin kung paano ba magpa-perform or paano ba gagawa ng paraan ang mga estudyante sa isang real world situation. Ngayon naman ay ang purpose ng GRASS model. So, ayon kay Wiegins at McTeague 2005, it is a tool used to assist in the creation of performance tasks. It helps us further refine each task to ensure its authenticity. Ibig sabihin, ito ay isang guide ng mga guro kung paano bumuo ng isang task na kung saan may a-apply ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman at skills sa mas meaningful at interactive way. So, why use GRASS nga ba, no? Ngayon, magandang gamitin ang GRASS or maganda itong i-integrate sa pagtuturo dahil meron itong mga katangian gaya ng first is engagement. Mas motivated ang mga mag-aaral na gumawa ng isang task pag meron itong real relevance or malinaw na role. So, dahil dun sa role na gagampanan nila, magkakaroon sila ng mas mataas na posibilidad na maging engaged doon sa isang task. Second is, meron itong challenge. So, kailangan ng critical na pag-iisip at mga creative na skills. So, dito dahil lalo na sa mga high school students, mas maganda itong gamitin dahil gustong-gusto ng mga students na na-challenge yung kanilang knowledge. And third is, meron itong transparency. So, alam ng mga estudyante kung ano ba ang expectation or ano ba ang criteria kung paano i-judge ang kanilang gagawin. And lastly is, meron itong alignment. So, para sa mga teacher, direct na maa-assess yung kung align ba ang task na ito or kung natutunan ba ng mga students ang dapat nilang matutunan dahil aligned ito or connected ito doon sa learning goals and standards ng isang subject. Ngayon, sa slide naman na ito, nandito ang mga guiding questions na pwede nating i-consider sa pagbuo ng bawat component ng GRASS task. At tatalakayin natin ang mga yan kasama ang mga components ng GRASS. So, ang unang component ng ating GRASS ay ang goal. So, dito sa goal, pinapakita dito kung ano ba yung magiging end result ng task na gagawin ng mga students. So, ano ba dapat ang ma-achieve ng mga student? Kaya nun. So, dito, sinasabi kung ano ang problema or challenge na dapat solusyonan ng mga students sa isang real-world situation na gagampanan nila sa isang context or scenario. At importante na ang goal natin ay connected doon sa content standard at performance standard ng subject na ating itinuturo. So, for example, sa grade level na grade 4, ang subject nila ay Aralin Panlipunan at ang kanilang topic ay ang aking bansa.
So, ang kanilang content standard dito ay naipamamalas ang pag-unawa sa papel na ginagampanan ng mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan tungo sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng bansa. At ang kanilang performance standard naman ay nakagagawa ng proyektong nanghihikayat sa mga kapwa mag-aaral sa pagtataguyod at pakikisa sa mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan. So, ikukonsider natin ang ating content standard at performance standard sa paggawa ng ating goal para sa ating GRASP model na task. So, dito, ang example natin dito ay, ang goal ay maunawaan ang papel na ginagampanan ng mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan. So, connected ito siya sa ating CS and PS. Ngayon naman ay ang ating second component of the GRASP, which is the role. So dito nilalagay kung anong role o character ang gagampanan ng mag-aaral sa isang parang role play or isang context na nagmi-mirror ng real world situation. So pwedeng maging journalist, scientist, community organizer at iba pa. So ang example naman dito natin ay gamit ang same na content standard at performance standard na ginamit natin sa ating goal is, ang example natin dito ay estudyanteng tagapag-ulat. So, estudyanteng tagapag-ulat or reporter student ang magiging role ng ating student. Ngayon naman, let us move on to our third component of the GRASP, which is the audience. So dito sa audience, i-identify natin kung sino ba yung makaka-benefit or sino ba ang makakatanggap ng solusyon na gagawin ng ating student sa isang task. So, pwedeng maging community leaders, parents, media, school admin, or community locals, at iba pa. So, ang example naman natin dito, gamit ang same content standard at performance standard na ginamit natin sa unang mga example is, ang ating audience dito is mga estudyante sa paaralan. So, now, mag-move on naman tayo sa ating situation, which is our fourth components of the GRASP model. So, dito sa situation, dapat na-identify dito kung ano ba ang pinaka-problema na dapat solusyonan ng mga estudyante sa role na kanilang gagampanan. So, dapat nakalagay dito sa context kung ano ba ang sitwasyon, kung ano ba ang situation or scenario na kung saan gaganap ang mga mag-aaral. So, for example dito is, gamit ang same CS and PS kanina is, may kakulangan sa kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng leader at mga tungkulin ng mga leader at serbisyo ng gobyerno. Kaya't ang mga mag-aaral ay mag-i-interview ng isang local leader upang malaman kung ano ang tungkulin ng pagiging leader, kahalagahan ng pagkakaroon ng leader at iba pang mga serbisyo na inaalok ng gobyerno. So dito, sa situation natin ay malinaw dito na nasabi kung ano ba ang situation or scenario na kung ano, saan gaganap ang mga student. At nasabi dito na kung ano ba ang problema na dapat solusyonan ng mga mag-aaral sa role na kanilang gagampanan. Now let's move on to the fifth component of our GRASP model, which is the product, performance, or the purpose. So dito na makikita kung ano ba ang magiging final output ng mga students or kung ano ba yung solution or alternative na kanilang magagawa para sa problem na nasa situation natin. So dapat ang nakalagay dito sa ating product, performance, and purpose or PPP ay dapat measurable din siya doon sa ating content standard at performance standard na given. So, dito dapat clear at exact kung ano ba ang dapat magawa ng mga students. So, pwedeng written ang output nila gaya ng essay, proposal. Pwede namang oral like speech, podcast,
or pwede din itong visual like poster at mga video. Ngayon, gamit ang same content standard at performance standard kanina sa ating mga unang examples ay, ang example naman ng ating PPP is, ang mag-aaral ay gagawa ng isang vlog report na ipopost sa Facebook page ng paaralan at isang video presentation na ipapakita sa klase. Ang video at vlog report ay ipapakita at ipopost upang maunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagkakaroon ng leader at ang tungkulin ng mga leader at mga serbisyo ng gobyerno. So dito, clear dito sa ating PPP, example ng ating PPP kung ano ba ang dapat na magawa ng students. So, kung ano ba ang ine-expect na magawa ng mga student. Ngayon naman ay ang last component ng ating GRAS, which is the standards. So, dito sa standards, sinasabi kung paano i-evaluate or paano ba i-judge ang output ng ating mga students sa role na kanilang gagampanan. So, na pinapakita dito kung paano ba bibigyan ng grado ang kanilang mga output. So, ano ang hinihingi ng output para sa masabing successful ito. So, dapat ipakita muna ang ating standard. So, halimbawa kung magbibigay tayo ng isang GRAS model na task is, dapat ipakita muna natin ang standard natin sa student para clear kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin. So, para walang confusion sa mga students. So, ang example natin dito is, ang vlog report at video presentation ay malinaw na nagpapakita na ang pagkakaroon ng leader sa komunidad ay nakakabawas ng mga insidente ng krimen at nakakatulong na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Malinaw nitong ipinapaliwanag ang mga inisyatiba at programa na binibigay ng gobyerno, lalo na sa sektor ng edukasyon at mga ibang subsidies at serbisyo na ibinibigay ng gobyerno sa mga lokal. So, dito is dapat talaga ang standard natin is connected siya doon sa given na content standard at performance standard ng ating subject. Ngayon, pwede nyong i-take note ang slide na ito dahil ito is mga prompts kung paano ba gumawa or paano magsimula ng pagbuo ng isang GRAS model na performance assessment. So, bago tayo mag-end, let us first summarize our discussion. So, ang GRAS model ay magandang guide para sa teacher na gusto ng performance task na may kabuluhan at konektado sa real world. Step by step, sinisigurado nitong may layunin ang task. Meron siyang goal, role, audience, situation, product, performance, purpose, at standard. Para alam ng estudyante ang criteria ng success o kung paano i-judge ang kanilang gawa. Now, that's all our topic for today. So, thank you very much for watching and have a blessed day.